Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3, Pambansang loyalista, ito ang the best. Katulad po nung nangyari na martial law sa panahon ni Apo Lakay, aminin natin, totoo po yung sinasabi nila mga ka-PL, may mga nasaktan nga talaga. Pero, kagagawan ba yon ni Apo Lakay? Hindi. Masayang araw po, mga ka-PL. Kahapon pa lang, may 3 grupo na nanawagan na samahan sila sa paggunita ngayong araw sa ika-51 anibersaryo ng martial law, na ayon sa 3 grupong ito mga ka-PL ay pawang pagpapahirap lamang ang naranasan ng ating mga kababayan noong panahon ng martial law. Pero pansinin po ninyo, ang 3 grupong ito mga ka-PL sa magkakaibang dako ng kamay nilaan. Pero sa napansin ko lang, nilangaw po eh. Ang video, eto. Pero bago ko po simulan, makikisuyo. Sa mga hindi pa po nakasubscribe, baka naman. At paki-click na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag nyo rin pong kalimutan, palike na rin po sa video. Maraming salamat, makikisuyo. Eto na ang video mga ka-PL. Kung sino-sino ito mga grupo: Bayan, Philippine Alliance of Human Rights Advocates, at saka mga scholar ng bayan. Ito na po, panoorin na natin. Subalit natutunan po natin noong martial law na ang ginagawang ito ay hindi para sa pambansang interes, kundi para sa interes ng mga nakaupo sa kapangyarihan. Kaya po, sa anibersaryo ng martial law ngayong September 21, tayo po ay magsama-sama muli. Tayo po, imbitahan natin ang ating mga kaibigan, ang ating mga kakilala, sumama sa pagkilo sa September 21. Idagdag natin ang ating boses. Go! Mga iskolar ng bayan, himala sa pagkilos bukas, 12:30 sa Murayta at Manisa sa martial law commemoration. Iskolar ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Iskolar ng bayan! Palaban! Mga kabayan! Hilubi! Nilangaw na naman. Siya nga pala, mga ka-PL, lilinawin ko lang. Etong isang grupo pala, yung may mga madre, etong Philippines Alliance of Human Rights Advocates, hindi ho sila nanawagan na makigunita sa araw na ito, kundi inagahan lamang po nila ang paggunita sa ika-51 anibersaryo ng martial law. Kahapon po kasi ito nangyari, etong 3 ito. Pero etong bayan at saka scholar ng bayan,
Maliwanag, di ba? Nang hikayat ho sila. Aantabayanan po natin mga ka-PL. May oras po silang binigay eh. Alas 12, kung di ako nagkakamali ha, alas 3 hanggang alas 5, magkakaibang dako ho yan. Mamaya konti, bibigyan ko po kayo ng update kung gaano lamang po sila karami. Sigurado mga ka-PL. Lalangawin na naman. Ha? Mga ka-PL, sa ating bansa, 2 tao po ang gumugunita taon-taon ng anibersaryo ng martial law. Sila, etong mga gumugunita na di umano, noong panahon ng martial law, noong nagdeklara ng martial law ang Apo Lakay, di umano maraming mga napahamak, nasaktan, pinahirapan na mga kababayan natin. Tapos, ibinibintang po nila kay Apo Lakay. Walang pinagkaibaho yan sa panahon ngayon ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang alin? Etong pagmahal ng presyo na lamang tulad ng bigas, asukal at sibuyas. Sino po ang may kagagawan yan? Smuggler at hoarder. Nahihirapan ang ating mga kababayan. Tulad noong martial law, nahihirapan din sila. May mga panggugulpe na nangyayari. Ngayon, sa panahon natin, nahihirapan tayo. Aminin natin yan. Pero ang may kagagawan ho niyan, yung mga smuggler at hoarder na ibinibintang po nila sa Pangulo. Kuha nyo po mga ka-PL, natural, masisisi talaga ang Pangulo kasi siya po ang namumuno sa ating bansa. Katulad po nung nangyari na martial law sa panahon ni Apo Lakay, aminin natin, totoo po yung sinasabi nila mga ka-PL, may mga nasaktan nga talaga. Pero, kagagawan ba yon ni Apo Lakay? Hindi. Maaaring mayroong iilan na mga umabuso o inabuso itong martial law para ibintang po kay Apo Lakay. Yon ang nangyari sa mag-ama. Kay Apo Lakay, martial law nga lang. Dito kay Pangulong Bongbong Marcos, presyo ng mga bilihin pagdating po sa pang-agricultural na mga produkto. Walang pinagkaiba. Maging tayo man, ginugunita din po natin ang anibersaryo taon-taon. Pero, ang paggunita ho natin, iba ho sa kanila. Ang sa atin, kung hindi nangyari ang martial law, kung hindi nagdeklara ng martial law si Apo Lakay, baka komunistang bansa na ho tayo ngayon. Baka wala ho tayong kalayaan ngayon. Baka walang mga vlogger ngayon na nagsasalita na ipinagtatanggol at yung iba kumokontra sa gobyerno. Nakuha nyo ho? Kami mga vlogger na taga-suporta ng gobyerno kung sa kasakali man na komunistang bansa tayo ngayon, maaaring hindi kami galawin. Pero, etong mga vlogger, katulad dito mga aktivista, mga NPA, at kung ano-ano pa, tulad ng mga kritiko ng Pangulo o ng gobyerno, maaaring ipadadakip yan kung naging komunistang bansa tayo. Pasalamat kayo, kayong tatlong nag-iingay. Kung hindi nagdeklara ang Apo Lakay ng martial law, baka komunistang bansa tayo ngayon. Katulad ng iilang bansa sa buong mundo na nalalaman po natin mga ka-PL kung gaano po sila kahigpit. Di ba? Ayos? O para sa akin po, mainam ang pagdeklara ng martial law ni Apo Lakay. Iba po ang kanilang nakikita sa pagdeklara ni Apo Lakay ng martial law. Sila yung mga
nilason ang kaisipan mga ka-PL. Dinoktrinahan para masabi nila ang mga ito. Sino ang nagdoktrina? Alam na. Di ba? Ayos? O para sa inyo po mga ka-PL, bago ho tayo magtapos, magtatanong lang ako, para ano po sa inyo ang ginawang pagdeklara ni Apo Lakay ng martial law? Paki-comment lamang po. Hanggang dito lang tayo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Mag-iingat kayong lagi. Be blessed.